Mga bro, so magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong araw, tuturuan ko kayo para dun sa mga nagtanong kung paano mga bro tanggalin yung tagas dito. May tagas nga talaga oh. Kahit hindi tayo bumili mga bro ng bago, pero mayroon naman nabibiling bago nito. Pero dun sa mga nagtitipid, so panoorin nyo mga bro yung video natin kasi gagawa natin ng paraan para matanggas yung ganitong tagas. Syempre mga bro, bago natin umpisahan, yung mga mahilig sa mga ganitong video, Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag meron po tayong mga videos na mga i-upload. Siyempre mga bro, ang una nyo tatanggalin dyan is yung tangke para ma-expose nyo to. Tapos pag natanggal nyo na, ganito na ang makikita nyo dyan. Ang una natin tatanggalin dyan is yung ignition coil. Gamit kayo mga bro ng 10mm socket para matanggal nyo yung ignition coil. Yan. Pagkatapos nyo mga bro na matanggal yung ignition coil, tatanggalin nyo yung engine support or yung engine bracket. Yan. Gamit naman kayo dito mga bro ng 12mm para matanggal nyo yung tatlong dose na yan. Pasyera kayo mga bro sa busis ko kasi napapaos tayo. Pagkatapos yung matanggal dito yung bracket, ang isusunod natin is yung apat na stud bolt. Apat yan mga bro. Yan, gamit kayo ng 14. Uy. Ako sa kabila. Ito mga bro, pagkatapos nyo matanggal yung bracket dito, ay yung ignition coil, tapos yung bracket, tapos natanggal na natin yung apat na stud bolt. Susunod natin yan mga bro yung maliliit na ano na yan, na bolt. Bali gamit kayo ng 8mm socket dyan mga bro para matanggal. Maganda rin kasi mga bro na nakakalas yan. Kasi minsan kapag taon lang hindi nakakalas yan, napakahirap tanggalin. Tapos minsan napuputol, mas malaking problema. Yo, tanggalin natin yan. Uy, gamit lang kayo mga bro ng tamang tools sa pagkakalas. Huwag kayo gumamit ng mga open na mga ng mga socket. Mas maganda gamit kayo ng dito tayo sa kabila. May wire pang nakakalat. Bali ang customer natin ito mga bro ay taga Tanawan, Batangas. So shout out kay Elmac. Tama ba? Elmac. Yun ang may-ari ng motor na ito mga bro. So dinala ito dito sa atin hatak-hatak. Kasi nga hindi umaandar, na-stock na ng 3 months. Yan, tanggalin lang natin yan mga bro. Yan. Yan. So sana tanggalan natin mga bro. Bali yung dalawa dito sa may cap, mahaba ito, mahaba. Ayun oh, mahaba oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro na maganda, nakakalas din paminsan-minsan. Kasi pagkataon ng hindi nakakalas, napuputol, mas malaking gastos. Tanggal. So pagkatapos natin mga bro makalas yung 6 na bolt na maliliit, so pwede na natin tanggalin itong stud bolt. Ayan, minsan mga bro, sa stud bolt may matitigas, meron naman na hindi. Kagaya nito, kayang kamay no. Ayun o, malabo lang camera natin. Ayan, nakakamay. So ikutin nyo lang ng counterclockwise para matanggal yan. Ayan o, ganyan o. Uy. O, di ba? Mas maluwag kasi mga bro, tanggalin natin yung head para malinisan natin talaga ito. Yun, tanggal na, di ba? Ganun lang. Ito yung mga itsura nyo no. Grabe, taba. Taba oh. Kalas, mga bro. Buti malalambot lang mga bro. Mayroong mga pagkakataon na sobrang tigas niyan. Dito, kahit kamayin, okay lang. So pwede ning bunutin.
Ayan, so natanggal na natin, ano mga bro. Yan. So kung mapapansin nyo mga bro, bali natanggal na natin yung 4 na stud bolt. So meron ako nakalimutan kanina mga bro. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, tuwing may gagalawin kayo sa motor, kailangan naka-TDC yung ating makina or yung tinatawag na top dead center. So ibig sabihin no, ng piston dapat nandito. Tapos naka-compression stroke dapat. So paano ba gawin dito yan mga bro sa Rouser? Bago natin tanggalin yung head, ano, so itatap dead center muna natin. So tingin kayo dito mga bro, meron dito salamin na malabo. Malabo ah. Yan. Yan ako. Hindi nakikita. Yan na. Yan, malapit na mga bro. Yan. Uy, mayroon dyan timing mark. Ayan, mayroon T-mark dyan mga bro. Ayan, kaso pasensyahan nyo na kasi malabo yung ating camera. Isa pa, malabo na rin yung salamin. Yung gauge natin, tinginan. Ayan o. Yan ang purpose mga bro ng salamin na yan. Ba't ginawa yung ganyan? Kasi yung iba, di ba, mayroon mga motor bolt nakalagay dyan. Tapos dito, wala tayong iikutin. Bali, ang gagawin nyo, kung walang kala sa makina, ang gagawin nyo, sa kikir mga bro. Ay, sa kikir. Kinuha mo pala. Yan. Ang tanong mga bro, ganito, paano ba natin itatap dead center yan? Walang pihitan. Alam nyo naman, Rouser 180, wala rin siyang kikir. So, ang gagawin nyo dyan mga bro, para maikot nyo yung magneto, ay yung gulong, iikutin nyo yan mga bro. Ikutin nyo. So, hindi na natin iikutin yan kasi nga naka-TDC na. Okay, basta ganun ang gagawin nyo mga bro. Bago nyo tanggalin yung head, mas maigi na naka-timing. Kahit saan na motor mga bro, kahit saan na motor, mas maigi naka-timing. Okay? So, wala ngang kicker. Sa push start kasi, kung pipitik-pitikin nyo yung starter, pwede rin naman magkakaiging ganun. Kaso, mas madali kung sa gulong kayo magtatap dead center mga bro. Okay? Napakahalaga na naka-TDC yung ating mga motor bago natin kalasin, lalong-lalo na dito sa Rouser 180 kasi ang possible na mangyari dyan mga bro, pagka binunot nyo na hindi naka-timing yung motor, possible mga bro na pumiti kasi baliktad yung cams. Diba dapat sabi ko sa inyo, ang camshaft dapat naka-rest position, dapat nakababa yung dalawang cam loop. Pagka nakatasyon, mas matigas siya. Kaya pagka binunot natin to, possible na pumutik yung ating cams, yung timing chain. Kasi nga stress, kasi nga wala sa timing. Okay, so ngayon naka-timing na yan, pwede na natin iangat yan mga bro. So gamit kayo ng panungkit or flat screw. Ingatan nyo lang kasi baka mapingas mga bro, ano. Yan. Sungkitin nyo lang yan mga bro, unti-unti. So wag naman masugatan kasi yung customer at baka magalit. Isipin nyo rin mga bro yung mga customer, ano, kasi minsan yung mga customer masilan din yan sa motor. Kaya mas maganda, maingat din tayo pag naggawa ng motor, ano. So pagka ano na mga bro, lumuwag na yan, nakita nyo, nasikwat na. So ang pagtanggal nito mga bro, hindi nyo matatanggal dito yan sa may parting kanan. Ayan, kahit tanggalin nyo yan, hindi nyo kayang tanggalin sa kanan. Dapat andaan nito mga bro sa kaliwa para mas mabilis. Ayan, so tanggalin natin mga bro, napakadali lang. Dito tayo sa kaliwa para makita nyo. Ayan, dito andaan yan mga bro sa parting magneto side. Kasi pag doon nyo dinaan sa may clutch side, hindi talaga kayang tanggalin yan. Sige, tanggalin mo na bro. Yon. So sa lahat ng Rouser 180, 220 at 200, ganun mga bro ang proseso. Same process tayo kung magpapalit tayo ng gasket. Tatanggalin natin yung tagas, tatanggal nyo yung stud bolt, ganun mga bro ang proseso. So balik tayo dito. Yan, so bali mga bro, natanggal na natin yung cover sa head. So ito naman mga bro ng Rouser 180 tsaka 200 tsaka 220. So dalawang barbula lang, tapos cams. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro, na kapag hindi naka-timing yung cam loop, diba ito yung cams, yung ating bearing. So ito yung tinatawag na cam loop na dalawa. So pagka hindi naka-timing, pwedeng nakatihaya yan, diba? Nakatihaya, hindi siya ito kasi nakataob na ganito eh. Pag nakatihaya yan, pagka inangat nyo, diba may cover, pagka inangat yung hindi naka-timing, possible na umangat itong cams. Kasi nga nakatihaya yung cams natin. So hindi nyo matatanggal yung cover pakaliwa, hindi nyo rin siya matatanggal na kanan. Kaya napakalaga mga bro sa Rouser 180 naka-timing bago nyo kalasin. Okay, so ngayon kitang-kita nyo na mga bro ang ebidensya. So ito nabunot na to kasi ang mga Rouser zero gasket, wala tayong gasket na makikita yan. Ito may mga gasket na pwedeng nagawa na ito, nabunot na diba yan, may mga gasket naman, oh, kitang-kita naman yun. Pero sabi naman na may-ari,
ito ay nabili niya rin na second hand sa tropa niya rin. 2019 pa sa kanya yung motor. Hindi niya alam kung ano lang pinagawa dito. Tapos ito, matatanggal na natin ito, mga bro. No? May dikit na nga, oh. Yan. Ito mga bro, yung ayusin natin. Kasi malimit sa Rouser 180, dito talaga nagtatagas. Parte dito. Ito yung lilinisan natin mga bro. Linisan nyo lahat. Yan. Yan. Tapos didikitan natin ng bago. Ito, wala tayong pampalit. Kasi, para rin sa mayari, makatipid din yung mayari. So, lilinisan lang natin to. Okay? Lilinisan na natin yan. Walang hago. So sa paglilinis mga bro, tatanggalin lang natin yung mga dumi-dumi na yan para mas malinis. So pwede kayong gumamit ng maninipis na steel brush, gaya nito. Yung maninipis yan, huwag naman yung malalaki kasi pag yung malaki, sugat-sugat yan, lalong tatagas yan. Okay? So banatan na natin yan. So, di ba mga kita nyo naman, tatanggal yung mga dumi-dumi. Basta yung steel brush na manipis lang. Huwag naman yung malaki. Hindi ba natin pinulasan yan? Oh? Ganda. Parang bagong galing machine. Parang galing machine. Okay, tanggalin natin yan mga bro. Uy. Stig, diba? Yun ang sinasabi ko sa inyo mga bro. Yung mga ganitong gawain, basic na basic lang. Basta meron kayong tools. Tapos tamang proseso. Magagawa natin yan. Yan oh. Yan. So mapapansin nyo mga bro, diba? Makinis na yan, oh. Hindi, partida, hindi pa pinupunasan yan. Tapos, ang napakalaga mga bro, kasi dito diba, wala naman tagas dyan. Ang issue ng mayari, ang tagas ay nandito. So, nandito talaga ang kailangan natin pukusan. Ayan, oh, kita nyo yan. So, mayroong mga tinga-tinga. So, gamit kayo dyan mga bro ng flat screw na maliit. Ayan, kagaya dito. Tapos, sungkitin nyo yan para matanggal yung mga tinga-tinga. Yan, kagaya niya ang ginagawa mga bro. Basic na basic lang, diba? Kasi dyan talaga nag-uumpisa mga bro yung tagas. Sa tinga, oh. Kita nyo yan. Lumalabas na yan. Yan mga bro, kung mapapansin nyo, medyo malinis na. Ngayon, ang gagawin nyo mga bro, yung flat screw, lagyan nyo ng basahan. Tapos, yan, salpak nyo. Tapos, yan naman ang itira nyo dyan sa may... Kasi may parang hiwa mga bro na groove dyan eh. Yung daanan nito. Ayan o, ayan o. Diba ito, may parang daanan siya. Yan ang lilinisan natin. Oh, diba? Tapos, mas maganda kung meron kayong panghangin mga bro, compressor, buguhan natin para talagang matanggal lahat. Okay? Yan, tapos na tayo dyan mga bro sa makina. Punasan natin yan. At syempre, hindi nagtatapos dyan mga bro. Yung kapartner nya, lilinisan din natin yan. Hindi lang yung sa makina, lilinisan natin, pati yung nandito sa taas. Yung cover. Dito yung importante dito. Yan, ito napaka-importante dyan mga bro, yung kapartner nung nilinisan natin. Yan, basta mga bro, linisan nyo lahat ng dumi. Yan, gamit kayo ng flat screw mga bro. Oh, di ba? Tapos steel brush ulit. Dumi yan. Dumi oh. Tanggal ang mga libag. Parang bago lang. Yun. Stick nga eh. Parang machine shop lang oh. Kita nyo yan mga bro. Parang machine shop lang. Yan. So ito na mga bro yung ating finish product. Yan, malinis na yan. So napunasan na natin ng gasolina yan. Pati yung ating cover sa head. Ayan o. Diba? So ngayon mga bro, pwede na natin yan ibalik. So ilalagay tayo mga bro ng beta gray dito. Yan, basta linisin nyo lang mga bro ano. Huwag kayong tama rin sa paglilinis kasi para sa makina naman yun. Kasi ang makina kapag may tagas mga bro, napakapangit. Maliban sa dumihin mga bro, ang pangit tingnan. Tingnan mga bro. Supre 18. Ay wala tayo bro, 18. Puro 17. Puro 17 nandito. Yan, Supremo kailangan 18 yan. Yan. Okay mga bro. So yan. Gagamit tayo mga bro ng ayan, pandikit. So mas maganda beta gray mga bro ano. Tapos sa paglalagay mga bro, tamang-tama lang. Hindi naman yung konting-konti, hindi naman yung sobrang dami. Kasi pagka sobrang dami ang pangit din naman.
Yung tama lang mga bro. Yan. Sure bull yan na walang tagas yan mga bro. Pagka maganda yung pagkalagay nyo dyan, ay quality yan. So, yan. Yun o. Ganun lang. Tapos, papatuyuin natin ng kunti yan. Para sure. Tapos, pagka nilapat natin yan mga bro, saka na natin linisan yung mga excess sa labas. Para hindi naman halatang halata. Uy. Apakaangas. So ngayon mga bro, dito naman tayo sa ating head. Yan. Lagyan nyo rin yan. Yung kunting-kunti lang mga bro. Wag naman yung masyadong madami. Yan. Oh, ha? Kabila, tanggal, lagyan natin. Oh, ha? Ganun lang. Hanggang sa maubos niya natin yan mga bro. Oh, ha? Oh. Lagyan natin. Yan. Ganun lang, di ba mga bro? Simple, para lang kayo naglalaro. Basta wag naman mga bro yung masyadong madami. Tsaka wag naman yung makapal. Yung tama lang. Yan, pagkatapos nyan, dito naman tayo sa head. Mga bro, so kung mapapansin nyo, nalagyan na natin. Tapos, dito hanggang dito lang, hindi na natin nilahat. Kasi nga, ang nilagyan natin is yung dito. Ayan o. Dito, lahat yan mayroon. Para talaga siguradong walang tagas, di ba? Walang tagas. So, pagka nalagyan na natin yan, ilagay na natin mga bro yung ating camshaft cap. Ayan, ito. Yung una nating nilagyan. Ipapasok nyo lang yan. Yan. Yun, no. Tapos diinan nyo pag nakapasok yung parang ano. Kasi meron yung parang hiwa, diba? Meron parang guide. Kailangan nakapasok yun. Okay? Tapos isusunod natin ito mga bro. Pero kailangan tingnan nyo mga bro yung ating rocker arm. Kailangan nakataas. Hindi siya nakababa. O, diba? So, ipasok na natin mga bro. Siyempre, hindi nyo nga mailalabas dito sa kanan. Hindi nyo rin nyo maipapasok. Kailangan ang pasok sa kabila pa rin. Yan. Pasok natin mga bro sa kabila. O, diba? Ganun lang. Tapos medyo nakatiwang-wang. Huwag nyo unahin dito mga bro sikipan. Yan. Kailangan medyo nakaangat dito muna sa kanan. Yan. Okay? Pagkatapos nyan, nakaangat, itutok nyo lang. Sabay ilapat nyo na. Uy, simple. Simple mga bro. Dahil okay na, ilalagay na natin yung 4 na stud bolt, yung mga bolt dito. Tapos yung engine bracket. Okay, so mamaya, update ko kayo, papanda rin natin yan. So, forward na natin mga bro, ano? Ay, isa pa pala. Na stud bolt, mga bro, yung paglalagay. Yung paglalagay mga bro ng stud bolt, hindi basta-basta. Kasi may thread dito. O ano ba ang tama? Ang tama, yung para nakaumbok, nasa ibabaw yan. Ito, nasa ilalim. Kailangan, ang pasok na kaganito. Bakit? Anong mangyayari dyan kapag baliktad? Pagka baliktad, ang kabit nyo, pasok nga yan. Dito. Ang problema, pag hinigpitan mo yan, di ba ito nakalagay dito? Pag sobrang higpit yan mga bro, mababasag to. Anong nangyayari? Luluwag. Di tatagas yan. Okay? So, ang tamang pasok ay nasa ibabaw to. Ayan. Pasok. Lahat yan. Di ba 4 yan? Lahat yan. Yun. Ganun lang. So forward na natin ano mga bro. So mamaya update ko kayo. Babalikan ko kayo kapag okay na yung motor. Tapos papanda rin natin. Alright.
Ayan mga bro, kung mapapansin nyo, bali naikabit na natin lahat. Yung upuan, yung tangke, yung side cover, yung sa carb. Okay na yan lahat mga bro. Tapos nakalimutan ko mga bro, ito, pagka napadami yung lagay nyo, linisan nyo na lang to. Yan, paligid. Lahat ng nilagyan natin, lilinisan natin yan. Okay, so ngayon, tatarin natin mga bro. Tapos hindi na pala umandar ano. Isiyan natin. Good. O, diba? Okay na. Tapos sabay push start. Malabo lang camera natin. Good. Yan mga bro, mandar na yan. Ay, puro tagas oh. Ayun, may tagas yan mga bro. Hindi pa naman malalaman yan mga bro. So, antabayan na natin. So, bibigyan ko kayo ng update. Mga ilang araw na gagamitin to. Tapos, bigyan ko kayo ng update kung tatakas pa ba or hindi na. Okay, so, yun, siguro mga bro, hanggang nandito lang yung video natin kasi mahaba na. Marami na naman magagalit. Bakit sobrang haba ng video natin? Ito ay tutorial mga bro para sa mga naka-Rouser 180, 200 at 220. Same process lang ang gagawin nyo kapag may tagas. Yung ganito. So kahit naman bago mga bro, mas maganda lagyan nyo pa rin ng gasket ano, para sigurado. Siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Magandang gabi sa inyong lahat at ride safe palagi.